Ikasyam na istasyon, si Jesus ay kinaraan at ipinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin ng Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, na nangangahulugan po ng buho, binigyan nila si Jesus ng alak na hinalawan ng anyo. Ngunit ang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako niya sa krus, kanila pinaghati-hatian ang kanyang mga damit matapos magsambalaran. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagpinit, nais ng tao na siya'y pinagalan ng lahat. Gumagawa siya ng paraan upang siya'y makita na maganda ang mukhang kagalagan at tumitingin siya sa kanlabas na anyo ng iba. Kung mayroon ba o wala, kung may sinasabi ba o wala. Ngayon ay tingnan naman natin si Jesus. Ang katawan niya ay sugatan. Ang buong katawan niya ay duguan. Hindi maganda ang kanyang kaanyuman. Subalit nag-aalis siya ng kanyang buhay para sa lahat ng tao. Alin ang ating pipiliin o wala. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara sa anong una ngayon magpakailangan magpasawalang hanggan. Amen. Ikasampung istasyon, ang pinagpalang pagnanakaw. Sinasamba at pinupuri ka namin ng Kristo. Sapagkat sa Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Tinuyan siya ng isa sa mga salarin na kabibig at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinagrurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagdinikay, bakit kaya sa isang pagkakamali ng tao ay nakakalimutan na ang 10 kabutihan na kanyang nagawa? Kung minsan kasi ang ating pananaw sa tao ay nakakahon na, palagi natin inimukat ang kanyang nakagaan. Bakit natin pinaniligtaan, banggitin ang mga magaganda at makukulay na pinagsasamahan? Tingnan natin ang ating Panginoon. Kinalimutan niya ang ating madilim na kahapon at pinatawad niya ang lahat nating mga kasalanan. Patuloy siyang nagtitiwala sa ating kabutihan. Ang Panginoon ang ating dakilang huwaga. Panalangin. Panginoon, isang patak lamang ng banal mong dugo ay sapat na upang kami ay maligtas. Subalit tinanggap mo ang mga pahirap sa iyo ng mga walang paniniwala sa iyo. Isang inding paghawak na ikaw ay ipako sa gitna ng dalawang magnanakaw. Dinagdagan pa ito ng pangungutya, pagtuya at panunugso. Hindi sila nagtagumpay na pagalitan ka, bagkus ay binigyan mo sila ng iyong tingin na puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi kami mawawala ng pag-asa na masusulian namin ang iyong pagmamahal, tulad ng magnanakaw na iyong pinagpala dahil nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Nagsisisi rin kami sa pagbibigay ng dalamhati sa iyo. Tulungan mo kami magbalik loob at maglaat ka sa amin ng lugar sa paraiso. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa anong una ngayon magpakalamang pasawalang hanggan. Amen. Ikalabing isang istasyon. Ang mahal na ina at ang mahal na alagad sa paanan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin ng Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng bansa, Sinagip mo ang mundo.
Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakatayo sa tabi ng krus na Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Gina, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagninilay. Ang bigyan ka ng isang ina, isang dakilang pamana. May hindi pa ba rito? Siyempre, ang ibibigay natin sa ating minamahal ay ang pinakamaganda o ang pinakamahalaga sa atin. Ano ang habilin natin sa isang taong aalis? Pag-ingat ka. Ang salitang ito ay may pabaong pagmamahal. Nang ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang mahal na ina sa kanyang mahal na alagad, ipinagkaloob din siya sa atin upang ating maging inanin. Panalangin. Panginoong Jesus, hindi ba naragdagan ang iyong pagturusan ang makita mo ang iyong mahal na ina na nagdadalang ating dahil sa nangyari sa iyo? Ang mahal mo ina ay karamay mo sa iyong pagturusan. Sino nga bang ina ang nakakatagal kung nakikita niya ang kanyang anak na pinahihirapan ng iba? Dahil sa pagmamahal mo sa iyong ina ay inapasan mo ang iyong alagad na matalit mo rin kaibigan na huwag siyang pababayaan. Mapalad din ang iyong alagad sa pagkakaroon ng isang ina. Salamat sa iyo, Panginoon, at ibinigay mo sa amin ang iyong ina upang maging ina rin namin. Tinatanggap din namin si Maria ng buong puso. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara sa anong una, ngayon magpakalanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ikalabing-dalawang istasyon. Si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba, pinupuri ka namin ng Kristo. Sapagkat sa Pagpagitan ng krus ay sinagin mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim ang buong lupain. Nang mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Ele, Ele, lama sabachthani." Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo akong pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng esponga, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang takbo at pinasiksik kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias at pakiligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng ina. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagpilitan. Mayroong dalawang katotohanan sa buhay na mahirap tanggapin. Una, ang tao ay tumatanda. Ang ikalawa, ang kamatayan ay darating sa lahat. Masakit tanggapin kapag mayroong minamahal na namatay. Ang tao ay namumulila, lumuluha at nagtatanong, bakit siya pa ang kinuha? Ang totoo ay hindi dapat ikalungkot ang kamatayan, sapagkat ito ang pinto sa kaharian ng Amang Diyos. Ang kamatayan ang susi upang magaling ng tao ang tunay ng tahanan. Bakit siya mamumulila kung ang minamahal niyang namatay ay makikita ng Diyos? Panalangin, Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay wala sa kamalinis mo ang iyong isip. Pagkus ay inaalala mo pa ang mga nagpapahirap sa iyo. Tumawag ka sa Ama at sinabi mong Ama ko, patawagin mo po sila. Ipinakita mo sa amin ang isang magandang huwagan ng isang pagmamahal na dalisay. Kailangan namin ang iyong magandang halimbawa sapagkat mahirap magpatawad sa mga tao nagkasala sa amin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa anong una, ngayon magpakailanman hanggang.
13 estasyon, si Jesus ay inilibing. Sinasamba, pinupuri ka namin o Kristo. Sapagkat Sa pamamagitan ng Diyos ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Bago magkakipsili, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na nalay Jose. Siya ay alagad ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at humingi ng bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at ibinalot ng bagong kayong lima. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaon nang ipinauka niya na sa bato. Pagkatapos, inulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato sa kaumanis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pag-inilay, nakikita natin ang kahalagahan ng isang bagay kapag ito ay wala na sa atin. Bakit nga ba kung alin pa ang wala, siya pang hinahanap-hanap? Madalas nating manginugito kung sino pa ang mahal mo ay siya pang nawawala sa iyo. Subalit ang kanilang mga salita, gawa o halimbawa ay nananatiling buhay sa ating isipan. Tulad sa ating Panginoong Jesus, lumisan siya sa ating piling, subalit nananatili siyang buhay sa atin. Kung talagang mahal natin si Jesus, ay isasabuhay natin ang kanyang mga aral. Panalangin. Apat na estasyon, si Jesus ay muling nabuhay. Sinasamba at pinupuri ka namin o Kristo. Sapagkat sa ipamagitan ng Kristo, Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Makaraan ng araw ng pamamahala, pagbubukat liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang bato na nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyo. Ang kanyang mukha ay nagkasisilaw ng parang kidlan at kasing puti ng musika ng kanyang damit. Nanginig sa tapat ng mga bantay at nagulagtang animoy patay ng makita ng anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na binako sa krus. Wala na siya dito sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling mabuhay at mauna sa Galilea. Makikita niya siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagarihan sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagdinilay. Kakaiba ang tibok ng ating puso kapag muli natin nakita ang isang dating kaibigan. Matamis ang ating ngiti kapag ating nasilayan ang isang minamahal. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay ng kaligayahan sa kanyang mga alagad. Napawi ang kanilang kalungkutan, alinlangan at takot. Tayo man ay naliligayahan din sa katotohanan na buhay na maguli ang ating Panginoong Jesus. Bakit man siya sa Ama, pagkatapos nito ay babalik naman siya sa wakas ng panahon. Kaya siya ang ating laging pag-asa sa buhay. Panalangin. Panginoong Jesus, sa pagsapit ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Ang pagkabuhay mo ay nagpapatunay na nalupit mo ang kasalanan at nasupit mo ang kamatayan. Binuksan mo sa amin ang pinto ng langit. Tulungan mo kami, Panginoon, upang hindi kami malungkot sa pagpasa namin sa aming munting krus. Naway maipamalas namin sa aming salita at halimbawa na ikaw ay buhay sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas na maipangaral sa iba ang iyong salita. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa nung una, ngayon, magpakasawalang hanggan. Amen.